ito, tinanong nyo pa rin po sa akin, during your visa application or on the time na mag-a-apply kayo ng visa, at inano nyo pa rin sa akin, tinanong nyo pa rin, hindi ko kayo sasagutin, ha? I said no. Aralin nyo po. Aralin nyo lahat yan kasi paulit-ulit po tayo ng ano. At hindi po ako, I cannot guarantee na by the time na mag-text kayo is free ako to answer. I'll guide you pero nandun pa rin ako na may mga times na delayed po yung answer ko o pagsagot ko. I also would like to suggest na usually nag-open po sila mga 11 p.m. po. Kasi yun po yung bukas ng embassy sa Mexico mismo. Okay, may tanong ka po? Itong mga documents na to, itong mga apostille documents, full passport, ganyan, ano to, requirement lang to ng Pegatron. So, requirement lang po yan ng Pegatron. So, dito tayo, and then, ito na nga, meron tayong NUT. So, yan po yung iintayin natin sa kanila. So, may usapan na tayo na kapag na-send na po namin yung passport nyo sa kanila, wala na tayong mag-withdraw ha. So, yun yung ano natin. And then, ang medical po, ang medical naman po, although habang nag-iintay tayo ng NUT is nagpapamedical na kami para wala na tayo kasi hindi naman to requirement din. Hindi to requirement sa visa application. So this one, yung medical na na-require is for Pegatron mismo. Okay, so visa appointment. So ito po, meron kayong visa application form, kailangan duly filled and signed. Tapos kailangan printed siya back to back. Ito, printed copy of the appointment confirmation, original and photocopy of the passport. So, kailangan i-prepare nyo na po yan. Then, visa application fee. Kayo po muna yan. 3,000 plus lang po naman yan. And then, huwag nyo lang po makalimutan ng resibo para ma-reimburse po sa inyo. And then, one recent color photo, white background. Huwag na kayo magpagawa o yung maglalagay-lagay pa kayo ng mga color. Huwag na po yun. Okay, the face must be uncovered without glasses or any other accessory or decoration. Original and copy of a valid document proving legal stay in case of non-Filipino. So, hindi nyo naman. NUT, yan po. So, utility bill. Ito, pinapadala ko rin po to sa, during your visa appointment. Pinapadala ko din yan para prove lang na aside from your passport, talagang ipo-prove lang na dito kayo nakatira sa Pilipinas. So, kailangan may pangalan. Any documents na may address and name nyo. So, kung hindi nakapangalan yung mga utility bill nyo doon, mag-present na lang kayo ng bank statement. Na pangalan nyo and then residential address. Okay po? So, kapag may schedule na kayo, nagpapa one-on-one interview practice po ako. Hindi po ako pwedeng mag-schedule tapos wala pa kayong schedule. Hindi po ako pwedeng mag-schedule ng practice nang wala pa kayong schedule. Kasi makakalimutan nyo lang din yan. So, I would suggest while waiting for you na magkaroon kayo ng schedule is aralin nyo na rin po. Madali lang naman kumuha sa internet. May mga frequently asked questions din naman po yun. Yung frequently asked questions. So, I would also just suggest na umattend kayo ng practice kasi para sa inyo din naman yan. And then, kapag may schedule na rin po kayo, may bibigay din po kami na petition letter from Pegatron mismo. Hopefully, it will help your application. Dun sa first three na nakapasa, it helped. I believe it helped the application kaya nakapasa sila.
po kayo about Pegatron kasi mostly, yun din po yung tanong. So, ang feedback sa akin from the last 3 candidates na umattend ng schedule for their interview is, ang feedback nila sa akin is, ang daming tanong. Sobrang daming tanong. Kasi ang mangyayari kasi niyan is, paikot-ikot po ang tanong. Paulit-ulit, paikot-ikot, paiba-iba lang ng words. But the thought, iisa lang. So, ang purpose nun is huhulihin kayo kung talaga ba ang purpose nyo to go to Mexico is ayun, yun yung paikot-ikutin lang nila yung tanong, and then check nila kung consistent yung mga answers nyo, hindi memorize, and then check lang